Ang claim diyan, bibigyan kayo ng Diyos pag nagbigay kayo, sabi niya, no? Ay, pinangangako ni Bilardi sa tao, pag nagbigay ng ikapo, ng offering, bibigyan ka rin ng Diyos, siksik-liglig, umaapaw. Hindi nga yun eh. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw po ay first-time viewer po, ikaw po ay aming bisita, welcome po sa Usap-Usap University. Ang atin pong ginagawa dito, tayo po ay nakikinig, nanonood ng mga preachings, Bible studies, mga expositions at iba pa. For this particular episode, ang pinaka-requested po talaga na preacher si Brother Eli Soriano po ng MCGI. Ito po ay parte ng Itanong Mo Kay Soriano episode na kung saan may nagtanong daw po patungkol po sa Theory of Abundance. And of course, this is linked with our past video reaction patungkol po sa hanap buhay, patungkol po sa pera, ano po. So, we will be watching this video for the first time, and of course, sa akin pong background, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So, ano pang hinihintay natin mga ka-youth? But before that, please click like, ayan, thumbs up para po marekomenda pa po yung video natin sa iba pang viewers. Maliit na bagay pero napakalaki na po yun para po sa amin. And of course, katulad ng sinabi ko, kung kayo po ay visitors, please consider subscribing dyan po sa baba. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Alam na kami po, Ilocano ka. Wala po, Ilocano ka po. Ilocano ka gaya mo. Wala po, taga Ilocos Norte ka po. Napakahalaga po itong tanong ko pong ito, Brother Eli. Sige po. Ibig ko pong malaman po kung mayroon bang basehang iskriptura ang Theology of Abundance, yung siksik-liglig at umaapaw pa ng El Shaddai. At kung ito po ay may basehang iskriptura, yun po ba ay patungkol lamang sa akin bilang miyembro ayon sa aking, halimbawa po yung aking naiaambag sa El Shaddai? Scripturally speaking, kapatid, if that is the real if that is the real truth that we have to believe, lalabas hindi mabuti yung nangyari kay Lazaro because he died a beggar. Namatay siyang pulubi. See? If that is the gospel, and if that's the real message of the gospel, the scripture that proves kuno. I say kuno because I do not believe that in the Bible. It is not in the Bible. Because you have abundance in life, and not only abundance, because it is overflowing, siksik, liglig, at umaapaw, which Mike Bilardi translated to material and tangible things. Kung gano'n, maraming hindi maliligtas na Kristiyano at hindi tinatuparan ng salita ng Diyos kasi maraming Kristiyano namatay na mahirap Mapapansin mo, mismo si Kristo wala man lang unan Ha? Paano mo ngayon patutunayan scripturally yung claim ni Mike Bilardi na pag sa Diyos ka raw, you will enjoy abundance? Siguro, si Mike Bilardi, marami kasi siyang mansyon galing sa kanyang mga miyembro. Pero mga miyembro hindi nga Well, comparing him to Jesus Christ, si Jesus Christ nga walang unan basahin natin, ha? Kapatid na Willie. Sabi po sa Lucas 9 at 58, at sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. And Jesus said unto him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Y le dijo Jesús, las zoras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza.
Wala man siyang mapaglagyan ng hiligan ng ulo niya. Meaning literally, wala man siyang una, no? Di ba? Eh di mahirap lang. Pinanganak nga siya sa sabsaban lang eh. At namatay siya na mahirap ang ating Panginoon. Mahirap. He was buried on a borrowed tomb. Borrowed tomb. Hindi kanya yung pinaglibingan sa kanya. Mahirap siya eh. Kapatid. Alam mo, yung paniniwala ni Bilarde, nung mga nanghihingi ng ikapo, at ginagamit yung nasa Biblia na hindi nila naintindihan ng kahulugan, kagaya ni Kibuloy, ni Perion, yung mga nanghihingi ng ikapo sa mga tao, tapos ang ipinapangako yung sinabi ni Jesus na siksik, liglig at umaapaw. Hindi nila naintindihan kasi they are translating it into literal wealth and literal commodities. Alam mo, kung babasahin natin yun, pakibasa nga sa Lucas yun, Brother Rizzy. Yan po'y nasa 6 at 38. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Ayan, ang kanilang claim dyan, bibigay daw ng Diyos. Hindi naman ang nakalagay dahil bibigay ng Diyos eh. Ang claim dyan, bibigyan kayo ng Diyos pag nagbigay kayo, sabi niya, no? Ayun, pinangangako ni Bilardi sa tao, pag nagbigay ng ikapo, ng offering, bibigyan ka rin ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw. Hindi nga yun eh. Basahin natin talata, hindi Diyos ang magbibigay dyan eh. Mangagbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Mata mo, di hindi ang Diyos magbibigay niyan, tao yan eh. Nila. Pasensya na po, Brother Elia. Sa mga viewers po natin na baguhan po dito, sana wag po kayong magalit dahil ito po ay reaction channel. So gusto ko lang po magbigay ng insight dito. So yung sinasabi po dito na nagtatanong na mula po sa El Shaddai is yung kanyang pagtawag is abundance theory, theory of abundance daw. Although we could actually link this with a more current po na expression. Yan po yung prosperity gospel, mga ka-U3. So basically the idea is actually pinauso yan sa Amerika eh, na kapag kayo ay gumawa ng kabutihan, nagbigay sa church at iba pa, magiging kayo, financially wealthy kayo, we will be abundant in wealth. Yan po yung konsepto nila. Pero wag kalimutan yung donation sa church or yung contribution sa church, of course. And for others, it should be tithes. But that's the point, mga ka-U3, na bilang mga anak daw ng Diyos. Pero kung iisipin mo nga rin naman, yung Diyos nga natin ay nagmamay-ari ng lahat, di ba? So dapat tayo ay may kakayanan din na maging prosperous. Ayan. It's more also of parang positive mindset towards wealth, mga ka-U3, and po yung prosperity gospel. Ito po yung mga grupo na nagsasabi nga po na karapatan natin, parang birthright natin bilang mga Kristiyano na maging prosperous. Pero it would make sense sa sinasabi po ni Brother Eli dito. Paano i-explain yan na marami sa mga biblical figures ay namatay ng hindi mayaman, na kabilang na nga si Jesus, mga ka-U3. And it's very interesting also in Luke 6:38 na na-mention nga ni Brother Eli dito, na yung kanilang verse na ginagamit daw po sa prosperity gospel, for example. Ang sinasabi dito, ang magbibigay ay hindi ang Diyos, kung titingnan natin yung konteksto po ng verse, ibibigay nila. Obviously, hindi po yung Diyos, kasi kung Diyos yan, edi dapat unan niya, no? Tapos capitalize po yung letter N, dito nila, ibibigay nila. So, that would make sense. Ganyan kasi ugali ng tao. Pag nagbigay ka, gagantihin ka. Di ba? Given, it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For same measure that ye meet with all, it shall be measured to you again. Dad, ise os dara, medida buena, apretada, remencida, y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiréis os será vuelto a medir. Yan.
Yan po ang sinasabi. Hindi Diyos ang magbibigay dyan ang sinasabi ni Kristo. Yan prinsipyo umana. Tandaan mo, kapatid. Prinsipyo umana yan. That is man's principle. Na pagka nagbigay ka, bibigyan ka rin. Tinuturuan lang tayo ni Kristo makisama sa kapwa-tao na para pagbigyan ka ng kapwa, magbigay ka rin. Yan yung golden rule. Do unto others what you would like others to do unto you. Yun ang prinsipyo umana na ang tao, pag binigyan mo, bibigyan ka rin. Ayun. Ngayon, sa Panginoon Diyos, hindi naman Diyos ang nakasulat sa talatang magbibigay. Kaso, ginagawa ni Bilarde, nililigaw yung miyembro niya, pinatutunog na pag nagbigay ka sa kanya, bibigyan ka ng Diyos. Kasi umiiwas siya sa konsekwensya. Kasi, pag nagbigay ka sa kanya, dapat bigyan ka niya rin. Hindi ka naman bibigyan ni Bilarde. O, diba? Kaya hindi niya pinapaliwanag yung real meaning of that scripture. Yan ay prinsipyo umana. Ngayon, ang prinsipyo divina naman ay ganito. Ang principle of God, nagbigay ka, pero hindi agad-agad ngayon, bibigyan ka agad. God reserves the right to reward you. Maybe you will not be rewarded here, but you will be rewarded in heaven. Kaya ang sabi ni Kristo, magsilukso kayo sa araw na yun, magala kayo, malaki ang ganti sa inyo sa langit. At tinan mo, si San Lazaro, yung pulubi, hindi nga nagantihan sa lupa, namatay na namumulot ng mumu Okay, before we continue mga ka-youth, sana po maliwanag po yung punto ni Brother Eli doon. God reserves the right to give you a reward. It could be financial, it could be quote-unquote heavenly mga ka-youth. Itong atin pong mga usual na mga ngaral, sinasabi kasi dito, God will really bless you financially. Ang iba pa nga dyan, syempre, buksan niyo yung mga wallet niyo at mga bag niyo. Ayan, open niyo. Panalanginan natin na magkakaroon yan ng pera, magkakaroon yan ng blessings. Claim it! Claim it! Yan po yung mga linyahan po nila mga ka-youth. And of course, as it is with others, yung kumbaga ang parang palusot po dyan, kung hindi ka naman naging mayaman, sa langit magiging mayaman ka din naman. Katulad lang po yan ng mga palusot din po, ng mga faith healers, na gagaling ka kapag sumama ka sa grupo namin, or kapag gumaling nga, dahil sa gamot, dahil sa placebo effect, at iba pa, sasabihin, dahil nga sa blessing ng Lord dito sa preacher na ito, na kung saan meron talaga siya healing powers, yan, the healing preacher. But the reality is, kung hindi naman nag-heal, kung hindi gumaling yung tao, anong mangyayari? Sasabihin lang yan na kulang pa ang iyong paniniwala, kaya hindi ka gumaling. Kaya hindi ka gumaling sa cancer mo kasi kulang pa yung prayers mo. O maybe, kulang pa ang devotion mo sa church. Baka kulang pa yung iyong donation sa church. And number 3, namatay po, pastor. Namatay po yung nilihans mo Yung pinag-pray mo po na actually hindi po siya gumaling. Thy will be done. Ang importante ay na-heal ang kanyang kaluluwa. Diba? Sa mga ka-youth, malaking lokohan po ang mga nangyayari po sa ilan pong mga pastor, sa ilan pong mga ngaral. And yun nga po ang atin pong mga natalakay na po ng mga video reactions. So, meron po tayo isang playlist po dyan patungkol po sa mga bulaang propeta playlist. So, sana po ay mapanood nyo rin po yan. But anyway, let's continue po. Kung miyembro mo sa El Shaddai, lalabas yan. Sasabihin, sinumpa si Lazaro. Dahil hanggang namatay, namumulot ng mumu. Lalabas yun. Kaya mali ang aral ni Bilarde, hindi biblical. Naloloko lang ang mga tao pagkaganyan. Hindi kasi biblical Kaya mo sa Biblia, hindi ka pwedeng lokohin ng kahit na sinong kalbo, ng kahit na sinong mangangaral, diba, no? Marami kasing kalbong mangangaral ngayon, nakalbo sa panluloko ng kapwa ilagay mo lang sa Biblia. Hindi naman Diyos ang sinasabi dyan Ngayon, kasi ang Diyos, hindi ganon. Kung mo nagbigay ka, bibigyan ka niya agad. Hindi ganon. Merong nagbibigay ka, pero hindi ka binibigyan ng Diyos. Alam mo kung bakit? Baka nakikita niya, ikakasama mo pag binigyan ka niya agad Patitibayin ka muna niya, and in His perfect time, saka kanya bibigyan. Ngayon, at maaaring hindi ka man niya bigyan dito ng reward, pagdating na sa langit, saka kanya i-reward. Pakinggan mo
sa isang talata ng Lucas. Kapatid na Willie, pakibasa mo. Sabi po sa 6 ng Lucas 23, "Mangagala kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit." Ngayon, mo, merong tiyempo, ang Diyos sa langit pagagantihan eh. Kaya nga si Lazaro dito sa lupa, walang natanggap na kahit anumang kabutihan eh. Tingnan mo, sa lupa, wala siyang na-enjoy na kabutihan. Pero sa kabilang buhay siya nag-enjoy. Pakinggan mo ha. Sabi pa rin po sa Lucas 16 at ang talata po ay 25. "Patapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay." O, sabi ni Amang Abraham doon sa mayaman eh, alalahanin mo, tumanggap ka na ng mabubuting bagay nung buhay ka. Pero si Lazaro, puro masasamang bagay. Tamo? Therefore, wala mang konsolasyon o enjoyment na na-enjoy si Lazaro dito sa lupa. But he enjoyed, and he will enjoy continuously unto everlasting life. Doon sa pagdating ng ating Panginoon, kapatid. Kaya hindi batayan yung ngayon eh. The basis of gauging if you are in the truth or outside the truth is not the things that we have in this earth. Sinasabi ng Panginoon na ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Pakilagay sa screen. This would really make sense in a lot of religions because we always talk about the afterlife. So, marami po yan, hindi lang po sa Kristyanismo. Ang punto po kasi is parang we are not of this world. Kumbaga, ang mga nakikita natin ay temporal lamang, may katapusan. At hindi ito yung ultimate, kumbaga, na source ng happiness natin. Dahil siguro, if you really look at it, yung ating paligid ay napakaraming imperfections. At hindi lamang imperfections, kahirapan, mga pagsusubok at iba pa. And sa atin pong sibilisasyon, ang pag-form po ng mga religions is a way of easing the uncertainty and fear of what is quote-unquote unknown after death. So katulad po na nasabi dito sa Luke 16:25 na ang gantimpala ay nasa langit. At very interesting din po yung sinabi ni Brother Eli kanina na posibleng hindi ibigay ng Diyos ang abundance, for example, dahil baka makasama sa iyo. So posible na ang personality mo kapag ikaw ay naka-receive ng maraming pera, baka iba na ang magiging ugali mo at iba na ang gagawin mo sa buhay. O baka tatalikod ka sa Diyos dahil you are financially abundant. So that would really make sense. So let's continue. 12 at 15 po ng Lucas. "At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo, at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya." Kita mo, din lumalabas Antikristo si Bila. Diba? Iba ang turo ni Kristo kaysa sa turo niya eh. Sabi niyan, He said unto them, Take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of things which he possesseth. Therefore, yung tinatawag din ng principle of abundance, hindi biblical yun. Sabi, I diholes, mirad. Tumingin kayo, mirad. I guardaos de toda avaricia. Bakit? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Posee. Ayun. Tamo? Ang sabi ron, hindi sa buhay, hindi sa dami nung tinatangkilik niya ang kanyang dapat maging batayan ng pamuhay. Ug siya miingon kanila, magmatngon kamo, ug likayin ninyo ang tanang dagway sa kadalo. Kaya ang kinabuhi sa tao wala diha sa kadagaya sa iyang mga tigayonan. Kita mo? Hindi sa kanyang karamihan ng tinatangkilik. Yan ang buhay ng tao. Tapos, ang gospel ni Mike Bilardi, sa dami ng tinatangkilik mo nagigage kung nasa totoo ka o hindi.
That is simply anti-biblical concept of Mike Pilade. I'm really curious about this because ilang beses ko na rin po ito na napanood kay Brother Eli when he would refer to someone na against sa pagtuturo ni Kristo, automatically he would say that someone is anti-Christ. I'm very curious about this because I could also hear this and read this sa ibang mga passages ng Bible. I'm curious if we can just use the word antichrist openly and casually na kapag ito ay against kumbaga sa Biblia ay antichrist agad yan. Ganun po ba ang interpretation ni Brother Eli? Or ang antichrist is a particular na tao or it could be an institution or a leader of a church specifically po na against po sa Biblia o against kay Kristo directly. So I'm curious about this because I often would hear this and sometimes we may hear especially sa ibang mga interpretations na Hitler was the antichrist or the Pope daw is the antichrist. So I'm very curious about this. If sa paniniwala po ng relihiyon ni na Brother Eli, sa mga members po ng MCGI, we can just directly say someone as antichrist. Kaya ako kapatid, iingat po tayo bago tayo naniniwala sa sino man. Let us examine the verses that they are trying to use or they are trying to inject into our minds. Kagaya nung sinasabing pikpik-liglig umapaw, pinapatunog nila sa Diyos yun. Magbibigay ng pikpik-liglig umapaw. Yung sinasabi doon sa talata, hindi naman sa tao yun Ang Diyos kasi, hindi naman nagbibigay ka, igagantiin ka agad. He reserves the right to reward you in His perfect timing. Kung saan, kailan niya gusto, yun ang masusunod. At kung hindi ka man makatanggap ng ganti rito sa lupa, merong reward na nakahanda sa iyo sa langit. Yan ang prinsipyo ng Diyos, kapatid. Thank you po. Natanong ko po yun, Brother Eli, sapagkat nung ako po ay lumaya na mula sa medium security compound sa Camp San Paguita sa Bilibid, na kung saan ako nabilanggo ng 10 taon, ay nagpunta po ako dun sa Amorsolo po sapagkat nung nagtatrabaho pa po ako sa Saudi Arabia, nagtrabaho po akong tutor po doon, ay masasabi ko po na mabuti at sinasabi man nilang kuripot ang mga Ilocano ay mapagbigay naman po akong miyembro noon. Kaya nung ako'y nagpunta sa Amorsolo po ay tiningnan po yung pangalan ko po, yung file nila siguro doon sa computer at talaga po naman po na wala po akong naiiyambag na contribution sa El Shaddai itong nakaraang 10 taon. And I was not even given the courtesy of being heard. Itinakwil po ako at sapagkat nanghihingi po ako sa kanila noon ng counseling o kaya dasal, sapagkat sabi ko sa kanila gusto kong manumbalik sa El Shaddai sapagkat gusto kong mabaybay yung daang patungo uli sa El Shaddai sapagkat gusto ko nga po, sapagkat no questions asked, naging member po ako ng El Shaddai. Pero ganun pala ho, na pag wala kang naibigay sa kanila sapagkat computerized daw po yung file nila and I was not even asking for money. No. Nagpunta lang po ako doon dahil nagkaroon po ako ng deep crisis in faith doon po sa Bilibid. At ngayon ko po, kukunin ko po itong pagkakataon na ito po, Brother Eli, na napakalaking bagay po sa akin yung pakikinig namin doon sa Building 5, yung programa po ni Don Manolo. At marami po kaming nakikinig sa inyo at bakit kanina nagpunta ako dito sa inyo, hindi naman po ako membro ng ang dating daan. Ako po ay trinato bilang tao, hindi hayop. Samantalang doon sa Amorsolo po ay trinato po ako bilang napakababang klaseng tao. Alam nyo, kapatid, yung pagtrato sa kapwa, it's a work of faith. It depends upon the teachings that was received by a person. Teachings po kasi sa amin yung kahit na nagpapakilalang kaaway mo, mamahalin mo pa rin papakainin mo pag nagutom, paiinumin mo. Pag nauwaw, hindi naman kayo kaaway na pumunta kayo riyan Even if you are an enemy of our faith, we will do what the Bible says about
about you or about anybody else. Ganun po ang aming paniniwala ngayon. Kasi hindi naman po ang pera lang ang sukatan sa tao eh. Meron po kasing tao walang pera, pero meron siyang mahigit pa kaysa sa perang nasa kanya. Halimbawa, meron kang kaibigan, walang pera, pero tapat na kaibigan, hindi mo mabibili ng pera yung tapat na kaibigan na pagka nangangailangan ka ng tulong sa isang pagkakataong hindi kailangan ng pera, maibibigay ng kaibigan yun, yung hindi mabibili ng pera. Kaya hindi yun nasusukat ng tao sa kanyang pera o sa abundance ng kanyang tinatangkilik. Gaya ng sabi ng Panginoon, magmasid kayo, umiwas kayo sa mga kasakiman sa buhay dahil ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yun ang sinasabi, maliwanag na maliwanag po yung 12:15. Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of things which he possesseth. Hindi po pwedeng pagbatayan yung karamihan ng kayamanan ng tao. Kaya kami po dito, we preach the gospel of prosperity, but not material prosperity, because there must be a prosperity that will abound in the life of a real Christian. And that is prosperity in the soul, in the spirit, prosperity in terms of doctrines, of well-being, of good works. Yun po ang tunay na prosperity sinasabi ng Biblia. Because a man of God, that he may be perfect, he is fully equipped with every good work. Yun ang prosperity. Pero hindi mo masusukat yung prosperity ng Biblia sinasabi sa mga bagay na literal. Notice ko lang po na sa sagot po ni Brother Eli, we get that na ang prosperity na what MCGI is teaching according to him is, of course, not just spiritual, but also pertains to the prosperity of the soul. So, meron pong distinction na mention si Brother Eli rito, mga ka-U3. So, sana po sa mga members po ng MCGI, sana po ma-explain niyo po dyan sa comment section po sa baba, ano pong pinagkaiba ng soul at saka ng spirit. And the second thing, I'm not sure kung mamimension po ni Brother Eli po sa video na ito, pero how can our soul be abundant or prosperous, and how can our spirit be prosperous or abundant? So sana po ay mabigyan niyo po kami ng distinction dyan po sa ating comment section sa baba. Yung pagpapaliwanag po sa baba would be greatly helpful po sa mga nagsusuri. Kasi nga, meron ng mga Kristiyano na matay walang pag-aari kahit ano. Meron nga sa Korinto, hapunan lang wala eh. Hapunan lang wala. Pakinggan nyo sa Korinto. Ano? Wala ba kayong bahay na makakainan at maiinuman? 11:22 po ng unang Korinto. Ano? Wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Kita mo, meron tao, meron sa Korinto nung araw, Kristiyano, walang anuman eh. Ni hahapunanin, wala eh. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God and shame them that have not? Shame them that have not. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. No tienen nothing. They have nothing. Ayun, yun po. Kaya merong mga tao, merong mga lingkod ng Diyos nung una, kahit ano wala eh. Ni mahapunan wala eh. But they are Christians. And they are being protected by this pronouncement of Paul. They are protected against those who have a lot in life. Hinihiya nyo ba yung walang anuman? Can you not eat and drink in your own houses? Have ye not houses to eat and to drink? Ha? No tenéis casas en que comáis bebáis? Wala ba kayo nun? Ba't kayo dyan naglamunan? Yung iba gutom, yung iba lasing, yung iba wala. Hindi man nakatikim yata. Kaya pinupunan ni San Pablo yung ginawa ng taga-Korinto. Nagkanya-kanyang hapunan sila. Akala kasi nila yung banal na hapunan, literal eh. Puro gago yung nakakaakala ng gano'n. Ano? Kaya
sinumbatan ni Pablo. Wala ba kayong, kung kakain kayo, wala ba kayong kanin at bahay na makakainan at maiinuman? O ginagawa nyo ba yan para hiyain yung walang anuman? Iniinggit nyo ba yung walang anuman o inaapi nyo ba yung walang anuman? Meaning, meron talagang mga kapatid na Kristiyano walang anuman. Yan po ang dapat maintindihan niya. Kaya yung Gospel of Abundance, hindi naintindihan nyo ni Mike Velarde. Yun ang masasabi ko sa inyo. Brother Eli, you might dismiss this as pure hyperbole, pero napakalaki po yung pagpapasalamat ko because I was able to talk with you, although not in person, but just to hear your voice answering my questions mean a whole lot to me. And thank you dahil now I can declare and I can now say na yung sabi ni Fyodor Dostoevsky doon sa kanyang nobela na Crime and Punishment, pagkatapos na siya ay lumayang magmula sa gulag, if God is outside the truth, then I prefer to be with God rather than with the truth. Ay totoo. Dahil napakinggan kita at makaawid na kay J. Locos Norte na po, baka yung tunog bigat, baka pagluwaran na kay Parinas. Nagyaman ako na yan po. Samahan na nga kayo ng Panginoon, kapatid. Okay, mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating maiksi lang pala ito na video, dahil ito po ay segment lang sa palabas nga sa TV dati, sa SBN 21 pa po yata ito. And yun nga po, ang isa po nga former pala, na member ng El Shaddai, ito po yung nagtatanong patungkol nga sa theory of abundance daw. Or, of course, in the common term po natin is yung prosperity gospel nga po. Yun nga, ang isang panghatak, kung ako din naman, ang isang nagsusuri, kumbaga, o baguhan, sa ganitong mga uri ng mga promises na binibigay. Hindi lamang ako maliligtas, ako pa ay yayaman, dito ka na. Lagyan mo pala isa pang element. Ikaw pa ay merong healing. Ayan, meron kang kagalingan. Gagaling ka sa mga malubhang sakit. Kung ganyan yung mga pangako na ibibigay ng isang mangangaral, syempre talagang maiinganyo ka, mga ka-youth, di ba po? And then gagamitin, of course, ng sitas ng Biblia. Pero ang sinasabi ni Brother Eli, these verses na ginagamit nila is a misinterpretation, and apparently, mga ka-youth, marami po. Hindi lamang sa Biblia, kahit nga po sa rules, hahanapan ng paraan i-circumvent yung iba para mag-match doon sa agenda ng tao na gumagamit ng particular na sitas, ng particular na provision ng isang batas. So, yun po. Sinasabi ni Brother Eli, kunwari, yung sa binigay na sitas po kanina, na hindi naman ang Diyos ang magbibigay sa iyo kapag kayo ay nagbigay. Ang sinasabi rito is patungkol sa pakikisama, pakikipagkapwa-tao, na ang tao mismo magbabalik sa iyo. Kasi ang sinabi nga doon sa term kanina is nila. And nagustuhan ko rin yung sinabi ni Brother Eli na it is reserved by God yung right, na magbigay ng reward sa iyo. It's the choice of God. So, hindi natin pwedeng sabihin na once you do this, automatically you get rewarded, especially financially or especially with our wealth, So, Brother Eli is saying na ang sure dito is yung reward sa langit. Pero yung financial, it doesn't always go. Sinabi niya rin ni Brother Eli na baka makasama pa sa iyo, kaya God will not always give you financial abundance, mga ka-youth. Which actually is quite logical. And syempre po, isa pa sa napansin ko po rito is yung paggamit ni Brother Eli ng iba't ibang mga languages, Spanish, English, and then may Filipino pa, and then may Bisaya pa kanina. Although, I was wondering why he did not use Ilocano though, because this person asking is Ilocano. But in general, mga ka-youth, makikita natin yung husay ni Brother Eli, although hindi natin nakita yung kanyang video rito. I'm guessing maybe he's in another place or probably he's not physically well. But I hope that everything is clear about the theology of abundance, mga ka-youth. So, ano pong masasabi nyo rito? Kung ikaw po ay membro po ng simbahan po na El Shaddai ni Mike Velarde, ano pong masasabi niyo sa ating episode na ito? At maybe you can give us more explanation po sa logic po na sinasabi po sa inyo sa inyo pong doktrina, dahil according nga dito po kay Mr. Tranquilino Tabile, sabi niya nga po, yung nagtatanong po na former El Shaddai, siya po ay natiwalag daw po. So please comment below, mga ka-youth, both for members of MCGI or even for non-members of MCGI. What can you say about this episode? As always, we're very thankful po sa inyo pong suporta, and if you
you like these kinds of contents mga ka-U3, hindi ka pa subscribe, oy, mag-subscribe ka na. Libre lang naman yan. At saka, hindi po kami yung mayaman kapag marami pong subscribers. Hindi po. Para lang po yan, ma-notify po kayo, mabigyan po kayo ng alert kapag kami po ay nag-upload po ng bagong video. If you don't like this video, you can also check out this video here. Okay rin po yung playlist natin dyan. And as always, maraming salamat po. I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.